Good morning, magandang araw po sa ating lahat, yan sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating 57 subscriber. Nako, anong nangyayari kay Vice Ganda at siya naman ang maidideclare ng mga mamamayan dyan sa Davao. Kasi nga dahil sa kanyang sinabi. Yan. Meron kasi siyang sinabi mga guys nung araw ng kanyang concert, yung kanyang joke na jet ski jokes na na sinasabi niya, no? At doon nga sa kanyang ginawa ay pwede siyang ma-declare at nire-recommend ng mga taga Davao kay Vice President Sara Duterte na persona non grata sa Davao si Vice Ganda dahil sa kanyang ginawa, no? Alam naman natin na kahit na walang sinasabing pangalan, yan sinasabi ng iba ay wala naman din daw sinasabi ng pangalan si Vice Ganda, pero sa kanyang reaction mga guys, sa kanyang ginagawang joke ay parang pinapatama at pinapahiwati na si Tatay Digong ang kanyang pinapatamaan mga guys, no? Kaya kung yung iba sinasabi na bakit ipipersona ng sigrat si Vice Ganda, bakit daw ganun gagawin? Meron naman kasi pagkakamali doon mga guys, lalong-lalo na sa kanyang concert. Yan, kung papanoorin nyo ng buo mga guys, yung concert na yon ay makikita nyo doon yung sinabi ni Vice Ganda. At baka yun ang dahilan kung bakit magkaka-problema siya o magiging persona non grata si Vice Ganda diyan sa Davao. Diba? Diba mga guys, no? Shoutout muna kay Roger Roales. Yan mga guys. Yan sa Cagayan Valley. Diba? Yan kala Vice President naman, kay Vice President Sara Duterte, pamilya Duterte, ay wala namang problema dyan. Kaya lang, siyempre, sa mga tao at sa mga sumusuporta kay Tatay Digong, diba? Kay Tatay Digong ay napakarami dyan sa Davao. Ang mga nagpaparekomenda na i-persona non grata si Vice Ganda ay yung mga tao, hindi yung pamilya Duterte, no? Depende yan sa mga tao dyan sa Davao kasi napakaraming solid na sumusuporta kay Tatay Digong. Kaya maaaring pwedeng ma-declare na persona non grata si Vice Ganda ng mga mamamayan dyan sa Davao sa kanyang ginawa. Siyempre, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, meron din mga guys sa OFW, sa iba't ibang bansa, no? Napakaraming OFW ang sumusuporta, lalo na mga DDS na nasa ibang bansa, mga OFW. Kaya napakahirap, no? Dapat kung magsasalita tayo, magagawa tayo ng kwento o magjo-joke tayo, dapat yung magandang joke, no? Hindi yung makakasakit ka talaga ng tao. Kasi masakit yan na kahit wala si Tatay Digong, nasa ibang bansa, nasa Dahig, ICC, ay napakalungkot niyan para sa mga sumusuporta sa kanya. Mahina na nga si Tatay Digong, tapos may sakit na, may edad na, pero ganyan pa yung gagawin, diba? Dapat nga ay pinagpipray natin siya. Okay, pinagpipray natin siya at pinagdadasal natin sa ating mahal na Panginoon. Hindi yung kung ano-ano pa yung hindi kung ano-ano pa yung mga ginagawang pag-joke pa, diba? Siyempre, imbis na nakalimutan ng maraming tao yan,
Mas maalala naman dahil sa ginawa mo, Vice Ganda, no? Yan din ang ano, kung saka-sakaling ma ang persona non grata ka, kasalanan mo po yun kasi siyempre parang talagang nagpunta ka pa yata sa Davao para insultuhin, no? Insultihin, tapos pahiyain yung mga Duterte, Tatay Digong, di ba? Pahiyain sa maraming tao. Siyempre maraming masasaktan dyan sa mga taga Davao. Lalo sa mga taga Davao, solid na solid. 1,000, million pa nga siguro yung mga sumusuport dyan ay Tatay Digong. Kaya dapat ay magdahan-dahan sa pagsasalita, sa pag-joke. Kasi minsan si Vice Ganda, pag nag-joke yan, ay talagang parang masakit, nakasakit ng damdamin di ba? Kaya sa mga solid DDS dyan, yun, tuloy lang po natin yung laban natin dyan kay Vice Ganda, para talagang hindi lang declare persona non grata. Hindi na siya Vice Ganda ngayon, persona non grata Ganda. Nawala na yung Vice kasi kasi ganun yung kanyang ginagawa, no? Maraming salamat po. Yung muli, shout out sa mga Roales family dyan sa Cagayan Valley. Roger Roales family. Thank you so much po sa inyo.